There is more honor going down fighting than offering resignation prematurely, even with the odds seemingly tipping against her. Senator Leila de Lima is making her last stand and calling her detractors bluffs even as they pound her into submission with their latest salvos. The latest from Marita Moahe. Decision ko yun. Wala pong pwedeng pumilit sa akin doon. So you won't resign, ma'am? Sila dapat ang nagre-resign sa ginagawa nila eh. Why, ma'am? Wala silang mga, wala silang qualms about doing all this to me. Na ginagamit nila yung buong machinery, resources ng executive department. This is Senator Leila de Lima's response to DOJ Secretary Vitaliano Aguirre's call that she resign as a senator so as not to drag the whole Senate down. De Lima complains that she is being dragged down by all the fabricated lies thrown against her by those who want to see her on her knees. She added that she will not be surprised if even Kerwin Espinosa points a finger at her as something might happen to him. Yung sa mga Espinosa, yung mga sinasabi na mga blue book, pink book, talagang that's totally fabricated. So hindi na ako magugulat kung ganyan din ang mangyayari kay Kerwin Espinosa. Na yan ang magiging parang quid pro quo na, pababalikin siya dito. And then isa-secure siya, and then baka mag-offer na naman sila ng immunity dahil nga ilalagay sa WPP. So, ako na naman ang ituturo niyan. The lady senator repeated that she is not in any way connected to the illegal drug trade nor cuddling anybody. Her admission that she had an affair with her former driver and bodyguard Ronnie Dayan, who allegedly was her bagman, is not a proof of her connection to the NBP illegal drug trade. That's not at all proof. What's the connection of that? Assuming lang na totoong may bagman. Assuming lang, just assuming yung kasinungalingan nila na ako ay in any way involved through a bagman. Kailangan bang meron na a romantic relationship with a bagman? Meanwhile, on the issue of morality because of her romantic involvement with Dayan, who is a family man, no one can judge me on my morality. the senator, however, declined to comment on the 1 million peso reward money for the arrest of Dayan. De Lima resign! De Lima resign! UN, stay out of this! We trust our president! We trust our president! We trust in him! Stay out of this, United Nations! United Nations, stay out of this! We trust our president! Resign, De Lima! Nakakahiya ka, De Lima! Nakakahiya ka! Bagakagnaong! Bakakon ka! Bakakon na liar, evil! Liar! De Lima, liar! Traitor! Pinayuhan ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si Senadora Leila de Lima na voluntaryo na lang itong magbitiw sa pwesto. Kasunod ito ng pag-amin ni de Lima sa isang programa sa telebisyon na nagkaroon ito ng relasyon sa kanyang driver at bodyguard na si Ronnie Dayan. Ani Panelo, pagpapatunay lamang ang pag-amin ni de Lima sa mga naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na nasangkot siya sa immoral na aktibidad na nagbibigay daan para sa isang kasong kriminal dahil ang kinasama ng senadora ay kasal sa iba. Ayon pa kay Panelo, isang basehan na ito para mapatalsik si de Lima ng Senado
Partikular na ng Senate Ethics Committee dahil sa issue ng imoralidad at grave misconduct in office. Pwede rin anya itong pagmula ng disbarment proceedings laban sa senadora. Kaya payo ni Panelo kay De Lima, mag-resign na lang para mailigtas ito sa ibayo pang kahihiyan ang Senado bilang isang institusyon. Iginiit din ni Panelo na ang pag-amin na ito ni De Lima sa kaugnayan niya kay Dayan ay nagpapalakas sa kasong kinaharap nito kaugnay ng pagkakasangkot niya sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Malinaw din anya na nagsinungaling si De Lima sa mga nauna na nitong tangkang pagtatakip sa sarili at pagsasabing inosente siya at biktima lang ng public persecution. Nanindigan si Senadora Laila De Lima na malinis ang kanyang reputasyon at record bilang isang public official. Matapos sabihin ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na gagamitin niya sa mga kaso laban kay De Lima ang pag-amin ng senadora sa kanyang relasyon kay Ronnie Dayan. Marita Moahe sa detalye. Lumabas sa isang TV program kagabi ang pag-amin ni Senator Laila De Lima na nagkaroon nga sila ng relasyon ng kanyang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan. Samantala sa kabila nito, sinabi naman na ni De Lima na simula pa noong nagsilbi siya sa public office hanggang sa ngayon na senadora na siya, malinis ang kanyang reputasyon. My record as a public official, first as CHR chair, and next as Secretary of Justice, speaks for itself. And my record and my reputation has been untarnished until now because of all this unjust and unfair, false allegations, fabricated lies against my alleged involvement in the drug trade. So my reputation has been untarnished until now, when it's being unfairly and unjustly besmirched by all of these fabricated lies against about my alleged involvement in the drug trade. Sinabi naman ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre na ang ginawang pag-amin ni De Lima ay makapagpapalakas sa mga kasong isinampa laban sa senador. Hindi ko nga akalain na inamin ni Senator De Lima eh. But medyo pinagaan niya, pinadali niya yung trabaho namin. Unang-una, napabulaan na yung sinabi niya, kasi yun ang sinasabi ng una naman, na sinasabi niya na lahat ng mga akusasyon namin sa kanya, including yung relasyon nila, ay mga fabricated, gawa-gawa lamang. Pero now, apparently, hindi lang apparently, talagang inamin na niya na sila ay merong common law relationship. Dagdag ni Aguirre, nagkaroon din ng probability na totoo ang mga ipinahayag ng mga inmate na si Dayan nga ang nangongolekta ng kanilang drug money. May posibilidad din umanong alisan siya ng Korte Suprema ng karapatan sa pagiging abogado o patawan ng disbarment. Samantala, ayaw manong magsalita muna ni De Lima tukol sa kanyang pag-amin sa naging relasyon nila ni Dayan. I'm never comfortable responding about private matters, so please excuse me. Thank you. Inamin po ni Senadora Laila De Lima na nagkarelasyon sila ng kanyang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan. Yan ay sa eksklusibong panayam ni Maring Winnie Monson sa programang Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie na ipapalabas po ngayong gabi sa GMA News TV. Si Dayan ang isa sa pinangalanan ng mga tumestigo sa pagdinig sa kamera na bagman umano ng senadora sa umunoy kalakalan ng droga sa Bilibid. Sa panayam, inamin din ng senadora na tinulungan niya sa pinansyal na aspeto si Dayan pero hindi raw hanggang sa puntong pinagawan na niya ito ng bahay. Sinagot din niya kung ano ang dahilan sa pagkahulog ng kanyang loob sa kanyang driver bodyguard. Tumagal din daw ng ilang taon ang kanilang relasyon dahil nagtiwala siya kay Dayan. Yan ay sa eksklusibong panayam ni Maring Winnie Monson sa programang Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie na ipapalabas po ngayong gabi sa GMA News TV. Si Dayan ang isa sa pinangalanan ng mga tumestigo sa pagdinig sa kamera na bagman umano ng senadora sa umunoy kalakalan ng droga sa Bilibid. Sa panayam, inamin din ng senadora na tinulungan niya sa pinansyal na aspeto si Dayan pero hindi raw hanggang sa puntong pinagawa na niya ito ng bahay. Sinagot din niya kung ano ang dahilan sa pagkahulog ng kanyang loob sa kanyang driver bodyguard.
Tumagal din daw ng ilang taon ang kanilang relasyon dahil nagtiwala siya kay Dayan.